Kabanata 36 hanggang 40. Ang mataas na pader ay kabilang sa Donghai Academy. Hindi kalayuan ang pasukan ng academy. Ang mataas na gusali ng gate na gawa sa malalaking bato ay nagpapakita ng momentum nito. Ang Donghai College ay isang malaking kolehiyo na may parehong intermediate at advanced na kwalifikasyon sa kolehiyo. Sa makatuwid, nahahati din ito sa Intermediate College Department at Advanced College Department. Si Liu Yoxin ay isang estudyante mula sa Advanced Academy Department. Huwag isipin na ang intermediate at advanced na mga antas ay isang hakbang na pagkakaiba lamang. Sa katunayan, ang pagkakaiba ay lubos na naiiba. Ang mga intermediate na kolehiyo ay sapilitang edukasyon at hindi naniningil ng matrikula. Ang Donghai College ay isang Soul Master College. Ang Intermediate College ay sumasakop sa 2/3 ng lugar, ngunit ang asensya nito ay ang mataas na antas ng kolehiyo na sumasakop sa 1/4 ng lugar. Hanggat isa kang Soul Master at may sulat ng rekomendasyon mula sa isang junior college sa East City at sa mga nakapaligid na bayan, maaari kang pumunta dito upang makapasok sa Intermediate Academy upang makatanggap ng Soul Master Education. Ang sistema ng paaralan ng Intermediate Academy ay 6 na taon, at sa oras na magtapos ang ika-6 na baitang, hindi hihigit sa 10 bahagi ng mga tunay na maaaring matanggap sa Advanced Soul Master Academy. Ang mga senior na kolehiyo ay hindi na sapilitan na edukasyon, ngunit isang serye ng mahigpit na eksaminasyon ang kinakailangan upang matanggap. Ang mga makapasok sa senior college ay ang mga tunay na elite. Kung ang junior college ay magtuturo ng pangunahing kaalaman sa martial arts at soul masters, ang mga intermediate college ay nagtuturo kung paano gamitin ang kaalamang ito, kung paano gamitin ang kanilang martial arts, at iposisyon ang hinaharap. Sa advanced na kolehiyo, ito ang tunay na advanced na pag-aaral. Pagpasok sa kolehiyo, may mga puno at lilim. Pagpasok mo sa kolehiyo, ang isang malawak na paalang na kalsada ay umaabot sa magkabilang gilid, habang ang kalsada mismo sa harap ay sementado ng mga bluestone na slab, na medyo kakaiba. Ngumiti si Liu Yoxin at sinabing, para sa kaligtasan ng lahat, hindi pinapayagan ng kolehiyo na pumasok ang mga sasakyan sa loob. Kaya naman, kung papasok ang isang sasakyan sa kolehiyo, ililihis ito sa magkabilang gilid at papasok sa underground na paradahan. Ang aming senior college department ay nasa kanlurang bahagi, at ang iba ay yung intermediate level. Ang lugar ng college department. Sa pagpapakilala ng senior na ito, mabilis na nakakuha ng simpleng pag-unawa si Tang Wulan sa kolehiyo. Ang pangunahing gusali ng pagtuturo ng intermediate college ay isang 12 palapag na gusali sa silangang bahagi ng kolehiyo. Ang mga matataas na grado ay nasa matataas na palapag. Si Tang Wulan ay magiging isang mag-aaral sa unang taon pagkatapos mag-enroll, at itatalaga lamang sa silid-aralan sa una o ikalawang palapag. Iyan ang Academic Affairs Office doon. Magsumbong ka. Ang dormitoryo ng middle school mo ay nasa likod ng teaching building. Kung mayroon ka pang hinaharap, maaari kang pumunta sa mas mataas na paaralan upang hanapin ako. Nasa unang baitang ako ng mas mataas na paaralan. Salamat, senior sister. Tinitingnan ng maliit na batang lalaki na hindi alam kung ilang beses siyang nagpasalamat, ngumiti si Liu Yoxin at sinabing, huwag kang masyadong magpigil, napakaganda ng ating kapaligiran sa kolehiyo. Kailangan mong magsikap. Pagkatapos mag-enroll, hahatiin ka sa mga klase at pagkatapos ay mag-enroll. Tapos na. Napakahusay na magkaroon ng mahusay na mga resulta. Nang makitang mawala ang likod ni Liu Yoxin, pumasok si Tang Wulan sa Academic Affairs Office. Gamit ang metal plate na ibinigay ni Liu Yoxin at ang sulat ng rekomendasyon mula sa kolehiyo ng Hongshan, dumaan siya ng maayos sa mga pamamaraan ng pagpasok. 2 libreng uniforme sa paaralan, isang susi ng dormitoryo, at mga materyales sa pag-aaral ay hindi ipapamahagi hanggang sa formal na klase. Siya ay itinalaga sa Class 5 ng unang baitang. Mula sa sandaling ito, siya ay isang freshman sa unang taon ng gitnang paaralan ng Donghai College. Dinala ni Tang Wulan ang kanyang pagsaludo, nilampasan ang gusali ng pagtuturo, at pumunta sa likod ng dormitoryo. Ang dormitoryo ay halos kasing laki ng gusali ng pagtuturo, na may 12 palapag. Nasa ikalawang palapag ang kanyang dormitoryo. Numero ng dormitoryo 205. Ang ingay sa corridor. Sa mga araw na ito ay naiulat ito kapag nag-enroll sa paaralan. Hindi lang mga estudyante ang nandito, pati mga magulang na pumupunta para ipadala ang kanilang mga anak. Parang medyo magulo ang lahat. Sa wakas ay natagpuan ni Tang Wulan ang kanyang dormitoryo, nakabukas ang pinto, at may tao na sa loob. Mayroong 2 mataas at mababang kama sa dormitoryo, na kayang tumanggap ng 4 na tao. 2 parihabang mesa, 4 na upuan, at 2 kabinet. Ilaw ng simboryo. Ito ay tungkol sa dormitoryo. May mga tao na sa 2 mas mababang bunk, at pumasok si Tang Wulan, at nagtama ang kanilang mga tingin. Ang estudyante sa ibabang kama sa kaliwa ay mas matangkad kaysa kay Tang Wulan, kalahating ulo ang taas, at mas malakas. Maiksi ang buhok niya at namumungay ang mga mata. Bata pa siya pero medyo fierce na siya. Mukha namang payat at mahina ang estudyante sa kanan, medyo bukos ang tungki ng ilong na may salamin sa tungki ng ilong. In fact, may hawak din siyang libro sa kamay. Hello,
Ang pangalan ko ay Tang Wulan, bago lang ako dito. Tiningnan ni Tang Wulan ang matataas at mababang kama sa magkabilang gilid, at habang nagsasalita, inilagay ang kanyang pagsaludo sa itaas na kama sa kaliwa. Ang payat na estudyante ay tumanggo sa kanya, at nagsabi, ang pangalan ko ay Yun Xiao. Ang ulap ng mga ulap, ang laki ay maliit. Ngumiti si Tang Wulan at tumanggo siya. Ang matangkad na estudyante sa kabilang gilid ay inilibot ang kanyang mga talukap at sinabing, bagong dating, linisin mo muna ang silid. Dumating si Tang Wulan sa unang pagkakataon, at medyo nalilito siya sa sitwasyon. Tumanggo siya at sumagot, oh. May mga wali sa mga sulok, labahan at basahan sa mga mesa. Itinaas niya ang palanggana at lumabas para kumuha ng tubig. Sinulyapan ni Yun Xiao ang clerk ng kolehiyo at sinabing, Zhou Changshi, ano ka ba nagpapanggap? Ngumiti si Zhou Changshi, bumangon mula sa higaan, at sinabing, Ji Duo Xing, wala kang pakialam sa nostalgia mo. Ayoko ng ganyang itsura ng batang iyon. Nasa dorm ako sa hinaharap at sasampalin siya sa mukha. Trabaho ito. Pag-aari niya ang lahat ng bata. Sa sandaling sinabi kong pumunta siya, halatang bully siya. Ngumuso si Yun Xiao, mag-ingat sa paghihiganti. Huminga ng masama si Zhou Changshi, umaasa ka lang sa kanya. Gaya ng sinabi niya, iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang pagsaludo ni Tang Wulan sa kanyang itaas na kama. I-unzipper ang zipper ng bag ng tela at kalugan ito ng malakas, bigla, ang mga simpleng damit, ilang pang-araw-araw na pangangailangan, at isang kubrekama ang lahat ay nahulog mula dito at nagwiwisik sa lupa. Nagulat si Yun Xiao, at sinabing, medyo sobra ka. Tumawa si Zhou Changshi, tingnan mo, ano ang mga bagay na ito? Hindi naman pulubi ang lalaking ito, tama. May baluktot pa ring bulaklak na natahi sa buhay na ito. Nakakatuwa talaga. Sa sandaling ito, pumasok si Tang Wulan na may dalang wash basin. Pagpasok pa lang niya sa pinto, natigilan siya, pamilyar na pamilyar ang mga nakakalat na bagay sa lupa, lalo na si Zhou Changshi na hawak-hawak pa rin ang kanyang bag sa kamay. Nalaglag sa lupa ang kubrekama, damit, at mga pang-araw-araw na pangangailangan, at pati ang dalawang uniforme ng paaralan na kakakuha lang ay nahulog sa lupa. Ang lupa ay natatakpan ng alikabok, at ang mga bagay na ito ay malinaw na nabahira ng alikabok. Anong ginagawa mo? Galit na sabi ni Tang Wulan nang inilapag ang palanggana sa mesa. Kinagat ni Zhou Changshi ang kanyang mga labi, huwag kang gumawa ng kahit ano, tingnan mo kung ano ang dala mo. Kunin mo. Ang boses ni Tang Wulan ay nagsimula ng lumamig. Nagtaas ng kilay si Zhou Changshi, nanlilisik ang bahagyang nakausli niyang mga mata, at medyo mabangis ang amoy niya, sino ang kausap mo? Kunin mo. Malinaw na naging madilim ang boses ni Tang Wulan. Tumitig si Zhou Changshi, kinulat ang kanyang bibig, at tinapakan ang kubrekama ni Tang Wulan, pilit itong pinahit. Ang lugar na aking tinatapakan ay ang munting bulaklak. Tila natigilan si Tang Wulan, at bamulong, iyan ang aking kapatid na nakaberda. Berdahan niya ng kapatid ko. Ang mga talulot ng maliliit na bulaklak sa kubrekama ay kulay ube, at ang panlabas na bilog ay pilak. Bagamat hindi ito perpekto, ito ang pananatili ni Nier. Malinaw pa ring naalala ni Tang Wulan na sa simula, umupo siya sa tabi ni Nier, nakangiti habang pinagmamasdan ang pagbuberda nito sa kanyang kubrekama, at tinutukso siya na ito ay talagang isang maliit na bulaklak, hindi kasing ganda ni Nier. Anak, naalala mo ito para sa akin. Narito, ako ang may huling say. Iniunat ni Zhou Changshi ang kanyang hinlalaki at itinuro ang kanyang dibdib. Si Yun Xiao, na nakaupo sa kabilang gilid ng kama, ay biglang nakaramdam ng mali. Ang temperatura sa silid ay tila naapektuhan ng kung ano, na parang bumaba. Pagkatapos ay nakita niya si Tang Wulan na dahan-daang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay naging pula, at ang kanyang mga kamay ay nakakuyong sa mga kamao, na gumagawa ng pop bone crunch. Nagtaas baba si Zhou Changshi, kinagat mo ako. Gumalaw si Tang Wulan, tulad ng isang cannonball palabas ng silid, sumugod siya patungo kay Zhou Changshi. Inihagis ang kanang kamao, at ang hangin ay gumawa ng sunod-sunod na pagsabog ng hangin. Nakarating ako sa harap ni Zhou Changshi halos kaagad. Si Zhou Changshi ay hindi rin tanga. Siyempre nakikita niya na maaaring lumabas si Tang Wulan, at handa na siya. Nang makita niyang hinampas siya nito ng kamao, hinampas niya ang kanang kamay, pilit na tinatanggal ang kamao niya. Nakuha. Boom! Wow! Ang unang tunog ay ang tunog ng kamao ni Tang Wulan sa palad ni Zhou Changshi. Ang kanyang paghatol ay napakatumpak, at ito ay talagang tinamaan. Gayunpaman, ang kanyang palad ay parang uod na umuuga sa isang puno, at hindi niya magawang iling ang kamao ni Tang Wulan. Sa pangalawang tunog, ang kamao ni Tang Wulan ay tumama na sa kanyang dibdib, at ang mahinang tunog ay direktang nagpabagsak sa kanya sa hangin. Ang huling tunog ay ang tunog ng paglipad ng katawan ni Zhou Changshi at binasag ang bintana. Direkta siyang lumipad palabas ng dormitoryo at palabas ng ikalawang palapag. May sumigaw kaagad pagkatapos. Si Yun Xiao ay ganap na naupo mula sa kama sa mga oras na ito, nakatitig ng blanko kay Tang Wulan, na naglalabas ng parang tyrannosaur na hininga sa sandaling ito, hindi man lang niya naramdaman na nahulog ang libro sa kanyang kamay. Si Zhou Changshi, Juan Hercules, isang pang-11 na antas ng lakas ng espiritu ng digmaan.
Na-assign siya sa class 5 at ang dormitoryo na ito dahil lang sa hindi mataas ang spirit power niya. Gayunpaman, siya ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang tao sa parehong edad na nakita ni Yun Xiao. Si Yun Xiao ay lubos na nakatitiyak na ang suntok ni Tang Wulan kay Zhou Changshi ay walang anumang espiritong kapangyarihan na nakalakip dito. Ito ay isang purong suntok. Dahil si Wan ay isang Hercules, ang balangkas ni Zhou Changshi ay iba sa mga ordinaryong tao, at mas mabigat kaysa sa mga normal na tao. Kaya naman, bagamat siya ay 9 na taong gulang pa lamang, ang bigat niya ay higit pa sa matanda. Ngunit kahit na siya ay napakalakas, siya ay natangay ni Tang Wulan na tumama sa bintana. Gaano ito kalakas? Sa sandaling ito, isang tao ang pumasok mula sa labas ng pinto. Black sportswear, malamig ang mukha. Pagpasok sa pintuan ng dormitoryo, nakita niya ang mga bagay na nakakalat sa lupa, nakasimangot, sinipa ang mga pang-araw-araw na pangangailangan ni Tang Wulan na nakakalat sa lupa gamit ang kanyang paa, at malamig na sinabi kay Tang Wulan na nakaharang sa harapan, umalis ka. Ang mood ni Tang Wulan sa oras na ito ay nasa sobrang hindi matatag na kalagayan. Ang kanyang isip ay puno ng boses at ngiti ni Nair. Ang paa ni Zhou Changshi sa kubrekama ay tila tinatapakan si Nair sa kanyang isipan. Sinimulan ng binatilyong Leng Ao ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan, na walang alinlangan na naging fuse. Naghahanap ka ng kamatayan. Umungol si Tang Wulan, at sumugod patungo sa kalaban. Isa pang suntok. Hindi man lang siya nilingan ng batang si Leng Ao. Gumawa siya ng bahagyang pasuray-suray na hakbang, at tumabi ang kanyang katawan. Habang iniiwasan ang kamao ni Tang Wulan, ang kanyang siko ay tumawid sa kanyang likod at ang kanyang kaliwang paa ay nakaunat sa ilalim. Biglang lumipad si Tang Wulan sa ilalim ng dalawahang kapangyarihan ng kanyang sarili at niya. Kaya lang, hindi na bintana ang direksyon ng biyahe ngayon, kundi pinto ng dormitoryo. Napalunok si Yun Xiao ng laway. Noong siya ay nasa junior college, siya ay may titulong Jiduo Xing sa klase, ngunit ngayon ay bigla niyang naramdaman na tila hindi sapat ang kanyang utak. Ano ang sitwasyon? Asshole! Muling tumunog ang dagandong ni Tang Wulan, sa pagkakataong ito ay kumalat ang kanyang boses sa buong koridor. Muling sumugod ang malahangin na figure pabalik sa dormitoryo, at muling sinunggaban ang malamig at mapagmataas na bata. Isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ng batang si Leng Ao. Hindi niya alam kung ano ang holding hands. Ngayon lang siya nag-effort ng husto, pero ang kabilang partido ay nakabangon ng napakabilis. Higit pa rito, nang hinampos niya ang likod ni Tang Wulan gamit ang kanyang siko ngayon, malinaw na naramdaman niya ang bahagyang puwersa ng counter-shock mula sa kanyang likod, na naglaho ng maraming lakas. Umalis, lumiko, umiikot na sipa. Ang tatlong aksyon ay nakumpleto kaagad tulad ng tumatakbo na ulap at umaagos na tubig. Hindi lamang nila iniwasan ang suntok ni Tang Wulan, ngunit tumangay din siya sa kanyang likod, sinipa siya sa hangin, at hamampot sa dating pinili ni Tang Wulan. Tindahan. Ang kahoy sa itaas na kama ay biglang nabasag, at ang mga damit ni Tang Wulan ay napunit sa maraming lugar. Bumagsak sa lupa ang batang si Leng Ao, sa kubrekama na nakakalat sa lupa ni Tang Wulan, at nagkataong natapakan din niya ang maliit na bulaklak na banordahan ni Nier. Si Tang Wulan ay umungal sa dalamhati at galit, bakit napakasama ninyong mga tao sa lungsod? Ang puting liwanag ay lumundag, at ang puting 10 taong singsing na espiritu ay bumangon mula sa ilalim ng paa, at ang manipis na asul na damong pilak na hugis baging ay dumagsa patungo sa malamig at mapagmataas na binata. Pounce. Ang 10 taong spirit ring ability ni Lan Yingkao, ang unang spirit ability ni Tang Wulan, gusot. Halos bigla ang bumaha sa buong dormitoryo ng mananipis na baging. Bagamat sanay si Leng Ao Yang, imposibleng makaiwas sa napakaraming baging sa makitid na espasyong ito. Pero napakabilis niyang nag-react. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kanang kamay, isang gintong liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay. Kasabay nito, ang isang bilog ng dilaw na singsing ng espiritu ay tumaas sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang gininto ang liwanag ay kumikislap, gumuhit ng isang arco sa hangin, na humahampas sa kanya. Asul na pilak na damo. Sakto ang shot niya. Tumpak na pinutol ng gintong dagger ang bawat pinagsalikop na asul na pilak na damo, ngunit lumitaw ang isang eksenang ikinagulat niya. Bagamat ang mga asul na pilak na damong ito ay winasak, hindi ito katulad sa kanya. Direkta itong pinutol gaya ng naisip. Hindi maganda. Ang batang si Leng Ao ay sumigaw sa kanyang puso. Kung siya ay outrest sa unang pagkakataon, maaaring sumugod siya sa labas ng pinto ng dormitoryo upang maiwasan siya. Ngunit nabigong putulin ang asul na pilak na damo, mas maraming asul na pilak na damo ang nakapalibot dito. Tumawid ito sa isang iglap, na buhol-buhol sa buong pagkatao niya. Ang singsing ng espiritu sa ilalim ng mga paa ni Leng Aoju ay kumikinang, at ang talam ng maikling punyal sa kanyang kamay ay kumikislap, na sinamahan ng bahagyang dagandong ng dragon. Sinusubukang kumawala mula sa mga tanikalan ng asul na pilak na damo. Ngunit sa sandaling ito, isang kamao ang patuloy na nag-zoom sa harap ng kanyang mga mata. Lumipad ang katawan ng batang si Leng Ao sa isang iglap. Sa sandaling tumama ang kamao ni Tang Wulan sa kanyang mukha, ang asul na pilak na damo na nakatali sa kanya ay sabay na lumuwag, at ang kanyang katawan ay direktang lumipad palabas mula sa pinto na parang isang cannonball.
Nagkaroon ng isa pang dagindong, at ang buong tao ay nakaimbed na sa dingding ng koridor sa labas. Oo, ito ay, nakaimbed. Ang kapangyarihan ni Tang Wulan ay naging dahilan upang siya ay hindi makalaban. Si Leng Ao mismo ay isang spirit attacker ng maliksi na uri ng pag-atake, at siya ay pinakamagaling sa bilis at pag-atake, ngunit ang karaniwang problema ng isang spirit attacker ng agile attack type ay ang mahinang depensa. Ang makapangyarihang kapangyarihan ng War Spirit Master, direkta, lumuhod. Sa makatuwid, sa sandaling ibinagsak sa hangin, si Leng Ao Juvenile ay nawalan na ng malay. Napabuntong hininga si Tang Wulan na may malalaking bibig, at ang buong kwarto ay nagkagulo. Ang buong katauhan ni Yun Xiao ay lumiit na sa pinakaloob na bahagi ng kanyang ibabang kama, nakatitig kay Tang Wulan ng may dilat na mga mata. Saglit na tulala ang buong pagkatao niya. Ang lalaking ito ba, ang lalaking ito ay tao. Ang tila nagkukunwari ay natamba din niya. Tumingkayad si Tang Wulan, maingat na kinuha ang kanyang kubrekama, pinunasan ito ng alikabok at niyakap ito sa kanyang mga bisig. Buti na lang at hindi nasira ang kubrekama, madumi lang. Anong problema? Sa sandaling ito, isang malakas na boses ang umalangaw sa labas. Makalipas ang 10 minuto, ang opisina ng pagtuturo ng Intermediate Department ng Donghai College. So, ito ay isang trahedya na dulot ng isang kubrekama. Malamig na tiningnan ni Long Hengshou ang 4 na teenager na nasa harapan niya, ang kanyang ekspresyon ay madilim na parang tumutulo ng tubig. Sina Zhou Changshi, Yun Xiao, Tang Wulan, at Leng Ao Juvenile ay nakapila. Ang mga mata ng batang si Leng Ao ay kumislap ng malamig na liwanag, at ang kanyang matalas na mga mata ay lumulutang kay Tang Wulan paminsan-minsan, ganoon ang hitsura, na parang pinupunit siya. Kulay asul ang mukha ni Zhou Changshi at maraming galos sa kanyang katawan, ngunit kung titingnang mabuti, makikita mo na may bakas pa rin ng takot sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ni minsan ay hindi niya nakita si Tang Wulan. Ipinaliwanag ni Yun Xiao ang mga nakaraang kaganapan sa maayos na paraan, at nalaman ni Long Hengshou ang buong proseso pagkatapos makinig sa kanyang pagsasalaysay. Nakatayo doon si Tang Wulan na hawak ang kubrekama, nakatingin lang sa maliit na bulaklak sa kanyang kubrekama, ang kanyang malalaking magagandang mata ay puno ng katigasan ng ulo. Zhou Changshi, originally with your martial arts category, pwede kang pumasok sa class 3, pero mas mababa ng konti ang level mo. Pero parang mas mababa din ang character mo. Kung deserve mo, mananatili ka sa class 5 forever. Malamig na sabi ni Long Hengshou. Gustong makipagtalo ni Zhou Changshi, ngunit nang makita niya ang malungkot na mga mata ni Long Hengshou, hindi pa rin siya naglakas loob na sabihin iyon. Ganun din sa inyong dalawa. Kapag nag-enroll kayo sa isang laban, lahat kayo ay papasok sa class 5. It deserves a beating. Itinuro ni Long Hengshou sina Yun Xiao at Leng Ao Boy sa pagkakataong ito. Hindi pinansin ng batang si Leng Ao ang mga salita ni Long Hengshou. Ang kanyang mga mata ay palaging nakatutok kay Tang Wulan. Sa pagkakataong ito ay namamagana ang isang pisngi niya. Kung hindi lang sandali bago nataman, nalampasan niya ang sariling bilis. Kung hahayaan mong mag-unload ang ulo sa mataas na frequency, natatakot ako na hindi ko na alam kung ilang ngipin ang natitira. Nagulat na sabi ni Yun Snacks, Director Long, hindi ako sumali sa laban. Mula sa simula hanggang sa dulo, ako ay isang bystander lang. Malamig na sinabi ni Long Hengshou, nasa iisang dormitoryo kayo, at kapag nakita mo ang iyong mga kaklase na nag-aaway, hindi ka nagkukusa na pigilan sila, at pinili mong mag-isa. May hustisya ka ba? Napakatuso mo sa murang edad. Magiging mas mahusay ka ba kapag lumaki ka? Ano pa ang sasabihin mo? Ikaw naman. Sa wakas ay bumagsak ang kanyang tingin kay Tang Wulan, magaling ka. Ikaw ang nag-aaway, hindi mo kasalanan. Na-provoke ka muna, mabuti na lang naduguan ng isang lalaki. Kaya naman, walang parusa. Nandito ka. Pero blue silver grass lang ang martial arts spirit mo at pwede lang sa class 5. Nagtaas ng ulo si Tang Wulan sa pagkagulat. Noong una, naisip niya na ang parusa na natanggap niya ay dapat ang pinakamabigat. Kung tutuusin, nabugbog niya ang mga tao, at hindi basta-basta pinalo. Si Zhou Changshi ay nahulog na asul at lila, at ang mukha ng binatilyong Leng Ao ay namamaga na parang steamed bun. Hindi mo man lang ba parusahan ang sarili mo? Salamat sa iyong hustisya. Nagmamadaling sabi ni Tang Wulan. Mahinang sinabi ni Long Hengshou, bagaman may mga dahilan para sa away, palaging may kabayaran para sa pinsala sa pampublikong ari-arian. Hihilingin ko sa finance na kalkulahin ang mga gastos sa pagkumpuni ng mga bintana, dingding at kama. Magbabayad ka ng pera. Ha? Tulala si Tang Wulan. Magbayad. Mayroon lamang siyang 3,000 federal na barya mula sa kanyang ama, na kanyang baon para sa isang semestre. Dahil ang compulsory education ay sakop ng board and lodging, hindi dapat magkaroon ng maraming pera na gagastusin. Lumabas ka. Kung may kakayahan ka, babalik ka at ipagpatuloy mo ang laban. Sa susunod na laban mo, mananatili sa file ang record mo. Iyon ay may kinalaman sa kung maaari kang ma-promote sa senior department in the future at kung maaari kang maging file ng Mecha Division. Kung may lakas ka ng loob, lumaban ka. Kung gusto mo talagang lumaban, huwag mong hayaang malaman ng akademya. Kung hindi, mapaparusahan ka.
Paglabas ng opisina ng pagtuturo, ang mabagsik na boses ni Long Hengshou ay nananatili pa rin sa kanyang mga tainga, ngunit ang mood ni Tang Wulan ay mas maganda. Bagamat hindi pa rin niya alam kung magkano ang mawawala sa kanya, at least, sa usapin ng laban na ito, ang akademya ay tretuhin ng walang kinikilingan. Hindi siya pumabor sa iba dahil sa kanyang masamang espiritu. Opisina ng pagtuturo. Kinaikit ni Long Hengshou ang kanyang mga mata at sinabi sa katabi niyang sekretarya, dalhin mo sa akin ang impormasyon ni Tang Wulan. Director, hindi ba sila nyingkaw lang ang martial arts ng batang iyon? Gulat na sabi ng sekretarya. Ang dating kaseryosohan ni Long Hengshou ay tuluyan nang nawala, at bahagyang ngumiti, blue silver grass. I'm afraid it's not that simple. Sa unang araw ng enrollment, natalo niya ang dalawa, kasama na ang batang lalaki mula sa Exi family. Isa itong martial arts spirit na may blue silver grass lang. Ano ang magagawa ng batang ito? At saka, nagawa niyang mag-aaksaya ng Blue Martial Arts 1 sa espiritu ng Silver Grass 1. Siya ay 9 na taong gulang, na isang kahangahangang bagay sa kanyang sarili, bigyang pansin ito. Balik sa dormitoryo, magulo pa ang dormitoryo, walang maglilinis para sa kanila. Tahimik na inilagay ni Tang Wulan ang kubrekama sa mesa at iniligpit ang mga pang-araw-araw na pangangailangan na nakakalat sa kanyang sahig. Tumayo si Zhou Changshi, nakakuyom ang kanyang mga kamao ng ilang beses at binitawan ang mga ito ng ilang beses. Sumulyap ang batang si Leng Ao kay Yun Xiao, na gustong bumalik sa kanyang higaan, at itinuro ito, umakyat ka. Nagulat si Yun Xiao, ngunit tumingin sa madilim na mga mata ng batang si Leng Ao, pinili niyang ngumiti at mabilis na inimpake ang kanyang mga gamit sa ibabang kama at inilagay sa itaas na kama. Siya ay isang matalinong tao at isang jidwaksing. Paano niya nagagawang magsulsol ng isang bulkan na maaaring sumabog anumang oras sa ganoong oras? May kumislap na liwanag sa kamay ni Leng Aoyang, at hindi niya nakita kung paano niya ito ginawa. Isang malinis na kumot ang lumitaw sa kanyang kamay, na kumalat sa ibabang kama. Sa dalawang bunk sa kabilang panig, ang itaas na bunk ay nabasag, at ang ibabang bunk ay mula sa nakaraang perimeter trick. Inayos ni Tang Wulan ang kanyang mga gamit at inilagay ito sa ibabang kama, pagkatapos ay inikot ang kanyang ulo at malamig na tumingin kay Zhou Changshi. Bumangon ka. Umungol si Zhou Changshi. Malamig na sinabi ni Tang Wulan, lumabas ka. Ikaw. Galit na galit si Zhou Changshi at susugod na sana. Don't be impulsive, nakalimutan mo na ba ang sinabi ni Director Long kanina? Ayaw mo bang maging mecha master in the future? Ang boses ni Yun Xiao ay lumutang mula sa itaas na kama. Halatang medyo maikli ang paghinga ni Zhou Changshi. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang mga kamay, mabilis na tinanggal ang dating durog na pang-itaas na kama, at itinapon ito sa labas. Ang buong itaas na kama ay nawala. Ito na. Isang boses ang nagmula sa labas, at pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang staff ng akademya na may dalang kahoy na tabla. Sinulyapan niya ang ilang mga teenager sa kwarto na mali ang atmosphere, at ngumiti, okay. Lumaban sa unang araw ng enrollment, nangangako kayo. Kung may kakayahan kayong magpatuloy sa pakikipaglaban. Ang kahoy naming kama, 10,000 federal currency, isa. Hit hard. Kung masira mo pa ang ilan, I will have my bonus. Tulad ng sinabi niya, sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, ang kahoy na tabla sa kanyang kamay ay lumilipad na, at ito ay damapo sa itaas na kama, mahigpit na kasya, nang walang anumang paglihis. 10,000 federal na barya. Agad na nanlaki ang mga mata ni Tang Wulan. Ito ay isang tabla lamang. Guro, hindi ba natin ito dadalhin, o lalabas tayo at tayo mismo ang bumili? Sabik na sabi ni Tang Wulan. Malamig na ngumuso ang guro, tahan ka ba bilang isang kolehiyo? Ang pagsira sa pampublikong ari-arian ay isang krimen sa akademya. Ikaw si Tang Wulan, tama ba? Ang mga pagkukumpuni ng bintana, kama, at dingding, sa kabuuan ay 34,000 federal na pera, pumunta sa Academic Affairs Office sa lalong madaling panahon. Ang pera ay binabayaran. 34,000 federal na barya. Nang marinig ang numerong ito, si Tang Wulan ay tulala. Ang perang napik niya sa loob ng 3 taon ay 30,000 federal na barya lamang. Ito ay masyadong mahal. Si Zhou Changshi, na nakatitig pa rin sa kanya, ay agad na umakyat sa itaas na kama matapos marinig ang numerong ito. Umupo si Tang Wulan sa ibabang kama, ano ang dapat kong gawin? 34,000 federal na barya, 34,000 federal na barya iyon. Ang pangalan ko ay Exi. Ang batang si Leng Ao ay tumayo sa harap ni Tang Wulan at malamig na sinabi. Hindi salamat. Sumagot si Tang Wulan ng hindi malay. Hindi salamat. Si Exi, na palaging may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, ay bumagsak sa isang iglap. Ano ang ibig mong sabihin ng walang salamat? Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang ibig kong sabihin, ang pangalan ko ay Exi. Nagulat si Tang Wulan at tumangala sa kanya. Sa katunayan, ngayon lang niya napansin na ang binatang ito ang naglalakad sa platform ng tren ng Soul Guidance Train. Anong ginagawa mo? Malamig na sabi ni Tang Wulan. Ang mga mata ni Exi ay kumikislap sa malamig na liwanag, sumunod ka sa akin sa labas ng kolehiyo at makipag-away.
Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay puno ng kahihiyan, at hindi niya maintindihan kung bakit sa sarili niyang lakas, matatalo siya sa isang lalaking may espiritu ng asol na pilak na damo. Napakabigat ng mga kamao ng lalaking ito, at ngayon ay medyo malabo na siya sa kanyang mga salita. Mula pagkabata, hindi pa siya gaanong nabugbog. Gayunpaman, hindi niya maaaring baliwalain ang mga salita ni Long Hengshou. Kapag ang mga file ay nabahiran, ito ay nakakainis. Lumabas ka. Galit na sabi ni Tang Wulan. Ang mga salitang ibinigay kay Zhou Changshi ay direktang nakaapekto kay Xe. Anong pinag-uusapan niyo? Agad na sumambulat ang katawan ni Xe na may malamig at malakas na aura. Tiningnan siya ni Tang Wulan gamit ang mga mata na humihinga ng apoy, walang katapusan kayong mga bully. 34,000 yuan, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng 34,000 yuan sa ating pamilya? Kung gusto mong mamatay, bubugbugin kita. Damn you. Malaking bagay na hindi na ako papasok sa paaralang ito. Iniisip mo ba ito? Natigilan si Xe. Wala siyang ideya tungkol sa pera. 34,000 yuan. Ano ito? Sinabi ni Tang Wulan, sa inyong mga tagalungsod, ang 34,000 federal currency ay wala, ngunit para sa akin, ito ay isang bagay na hindi ko na mababawi pagkatapos ng maraming taon ng pagsusumikap. Huwag na kayong makialam sa akin. Kung hindi, lalaban ako sa inyo. Nang makita ang mga mata ni Tang Wulan na unti-unting namumula, ang momentum ni Xe ay halatang hamina ng kaunti sa hindi malamang dahilan. Babayaran ko ang pera, awayin mo ako. Malamig na sabi ni Xe. Napatulala si Tang Wulan, are you out? Tiningnan ni Xe ang pula na nawala sa kanyang mga mata at ang sorpresa na biglang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga mata, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin ng ilang sandali, ang taong ito. Labas na ako. Sabi ni Xe sa nagngangalit ng ngipin. Okay. Natakot si Tang Wulan na pagsisihan niya ito, at agad na pumayag. Iyan ay 34,000 federal coins. Kailan kayo lalaban? Ang isang hit ay makakapagtipid ng 34,000 federal coins, kahit na matalo ito ay sulit. Sabik na tumingin sa kanya si Xe at hindi siya komportable. Bukas. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at lumabas. Namamaga ang mukha niya, kailangan niya munang magpagamot, kung hindi ay kung ano ang hitsura nito. Paglabas ko, hindi ko alam kung saan nakatapis ng tuwalya ang mukha ko. Sa pagtingin sa likuran ng kanyang pag-alis, naisip ni Tang Wulan sa kanyang sarili na ang mga taong ito sa lungsod ay talagang mayaman. Umubo si Yun Xiao, oras na para sa tanghalian. Tang Wulan, magkasama ba kayo? Okay. Tumango si Tang Wulan. Matagal na talaga siyang nagugutom. Tumalon din si Zhou Changshi pababa mula sa itaas na kama, at ang hindi pagpayag at galit sa kanyang mukha ay nawala ng husto. Ang puot kay Tang Wulan ay halatang nabawasan. Ang dahilan ay simple, at ito ay dahil din sa mga 34,000 federal na barya. Hindi lang si Tang Wulan ang hindi mayaman. Ang kalagayan ng pamilya ni Zhou Changshi ay napakakaraniwan din. Nabigla rin siya nang marinig niya ang mataas na dami ng sumasabay sa pagkanta. Sa bagay na ito, siya talaga ang nagpasimula, ngunit hindi siya hiniling ni Tang Wulan na magbayad. Ito lamang ang naging dahilan upang magkaroon siya ng mas magandang impresyon kay Tang Wulan. Nanguna si Xiao Yun, na sinundan nina Tang Wulan at Zhou Changshi. Ang kanti ng Intermediate Department ay nasa isang maliit na gusali sa tabi ng pangunahing gusali ng pagtuturo. Ang maliit na gusali ay may 3 palapag. Ang mga pagkain ay ibinigay sa 6 na grado ng Intermediate Department. Ang una at ikalawang baitang ay nasa unang palapag. Mesa lang at walang upuan sa kantin. Ito ang tuntunin ng Donghai College. Ang pagtayo kapag kumakain ay ginagamit upang madagdagan ang pakiramdam ng pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang 3 bintana ay minarkahan ng mga salitang A, B, at C ayon sa pagkakabanggit. Sa pamamagitan ng pagsasalaysay ni Yun Xiao, nalaman ni Tang Wulan na ang Meal C ay ganap na libre, ang Meal B ay bahagyang binabayaran, at ang Meal A ay ganap na binabayaran. Of course, in contrast, the ingredients for Meal A are also the best, followed by Meal B, and Meal C is just ordinary food. Sa prompt board sa ilalim ng Meal C, may nakasulat na steamed buns. Sumulyap si Zhou Changshi kay Tang Wulan, hindi pinapayagan ng akademya ang mga away, ikumpara natin, kung sino ang kumain ng buns at kumain ng mas marami, mangangahas ka ba? Sumulyap si Tang Wulan sa kanya, sigurado ka bang may sapat na buns? Sinabi ni Zhou Changshi, syempre, ang Meal C ay casual na kinakain at hindi limitado. Kung tutusin, ang gana ng ating mga Soul Master ay mas malaki kaysa sa mga ordinaryong tao. Sinabi ni Tang Wulan, ano ang paghahambing sa pagkain? Sinabi ni Zhou Changshi, kung sino ang matalo ay lilinisin ang buong dormitoryo. Kapag natalo ako, lalaban ko ang lahat ng maruruming damit para sa iyo, paano? Bahagyang bamantong hininga si Tang Wulan, nagugutom na ako. Napansin ni Tang Wulan ang isang problema. Nakatayo habang kumakain, parang mas makakain pa siya kaysa nakaupo habang kumakain. Sa gilid niya, marami ng mga bilog sa paligid niya sa oras na ito. Hindi malaki ang tiyan ng lalaking ito, paano siya makakakain ng ganoon?
Malapit nang masira ang record. Naalala ko ang middle level bonds record ng college namin ay 43. Ilang bonds ang nakain ng lalaking ito. Ito ay 45, ito ay nasira. Ito ay kamanghamanghang. At, sa pagtingin sa kanya ng ganoon, ito ay hindi nag-aatubili sa lahat. Iyon ay isang malaking tinapay. Ang laki ng bond sa akademya ay hindi nagbago. Nagmumukha ng tanga si Zhou Changshi, lagi niyang tinatanong sa sarili niya na makakain niya ito ng maayos, at hindi siya makahawak ng 20 tinapay. Ito ay purong karne. Hinahain kasama ng gulay na sopas. Si Tang Wulan ay hindi lang kumain ng steamed buns, uminom din siya ng sopas. Ang pagkain ng 5 steamed buns at pag-inom ng isang malaking subo ng sabaw, parang ang sarap talaga. Ang sarap talaga ng steamed stuffed buns. Ang mga slab-sized steamed stuffed buns ay puno ng parang bola-bola na palaman. Maaari mong kagatin ang mga ito at maging mamantika. Sobrang sarap. Ang punto ay, sapat na tubo. Salamat sa inyong lahat. Matapos kainin ni Tang Wulan ang ika-50 tinapay, muli siyang naglakad patungo sa bintana ng C-Meal. Tinapik ni Yun Xiao ang balikat ni Zhou Changshi, "Tara na, umuwi ka na at maglinis. Hindi ka makakain." Sa wakas naiintindihan ko na kung bakit siya mas malakas kaysa sa iyo. Ito ang tinatawag na batas ng konserbasyon ng enerhiya. Habang kumakain ka, mas malakas ang iyong lakas. Ang mukha ni Zhou Changshi ay nasaroon ng loob, at pagkatapos ay pinanood niya, si Tang Wulan ay nagdala ng isa pang tray na may 20 buns. Kapag siya ay nasa bahay, ang problema sa pagkain ni Tang Wulan ay palaging ang pinakamalaking sakit ng ulo para kinatangkwinan at langyo. Napakasarap kumain ng batang ito. Noong nandoon pa si Nair, nagkainan pa ang dalawang maliliit na lalaki. Ang gana ni Zhou Changshi ay isa ng napakalakas na pag-iral sa kanyang mga kapantay, ngunit si Tang Wulan ay nasa antas ng mutation. Matagal na buntong hininga, tumingin si Zhou Changshi kay Tang Wulan, "Hindi ako naniniwala na ang mga tao ay makakain ng baka noon. Nakikita ko ang gana mo ngayon, naniniwala ako. Sana matalo ako sa taya. Babalik muna ako para linisin ang kwarto. Patuloy kang masira ang record." Bar. Ham. Si Tang Wulan ay talagang walang pakialam kung manalo o matalo. Para sa kanya, ang mas mahalaga ay kumain. Sa huli, ang record ng middle-level cafeteria buns ay naayos sa 80, at 5 mangkok ng vegetable soup ang idinagdag. Nang si Tang Wulan ay kontentong lumabas ng kantin, isang eyeball ang nahulog mula sa likuran. Pagbalik niya sa dormitoryo, naglilinis si Zhou Changshi. Hindi talaga siya hinayaan ni Tang Wulan na maglaba ng damit para sa kanyang sarili, ngunit siya mismo ang naglaba nito. Sinimulan din ni Yun Xiao na tulungan si Zhou Changshi na maglinis. Ang kapaligiran sa kwarto ay tila mas maayos. Nang maglilinis na sana sila, bumalik si Xi na nakatapis ng tuwalya sa mukha. Halatang namamaga ang mukha niya pero ang pangit pa rin ng mukha niya. "Dito ka." Naghagis siya ng paper bag kay Tang Wulan. Binuksan ito ni Tang Wulan at nakitang may isang stack ng federal coins sa loob. Sa pagtingin sa malaking stack ng pera, hindi maiwasan ni Tang Wulan na makaramdam ng pagkatulala. Sa simula, nakakuha siya ng 30,000 federal na barya sa Aulai City, ngunit tumagal ito ng 3 taon. Pero para sa mga mayayaman na ito, casual lang. Bukas magsisimula ang paaralan, at pagkatapos ng klase sa gabi, susundan mo ako. Malamig na sabi ni Xi. "Mabuti." Sumang-ayon si Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan. Sinabi ni Yun Xiao, Xi, "Kalimutan mo na ito. Mula ngayon, lahat ay mananatili sa parehong dormitoryo sa loob ng 6 na taon." Malamig na tinitigan siya ni Xi at diretsyong humiga sa kanyang ibabang kama. Sinabi ni Tang Wulan kay Yun, "Aalis ako sa hapon, okay lang ba?" Yun Xiao daw, "Hindi pa opisyal na nagsisimula ang paaralan ngayon, dapat ay maayos ito. Ngunit kailangan mong bumalik bago papatayin ang mga ilaw. Kung hindi, mapaparusahan ka." Nang marinig ang dalawang salita ng parusa, nanikip ang puso ni Tang Wulan. Hindi siya natatakot na mahati, natatakot siya sa mga multa. "Gagawin ko." Pagkatapos niyang labhan ang maruming damit at duvet cover, nag-walk out siyang mag-isa. Ayon sa bilin ni Mantian, pagkatapos niyang pumunta rito, kailangan muna niyang pumunta sa isang lugar. Ang pangalan ng lugar na ito ay Association of Blacksmiths. Nag-iwan din si Mantian ng address sa kanya, na studio niya sa Donghai City. Walang tao doon, ngunit mayroong isang forging room, na maaaring gamitin ni Tang Wulan. Sinabi sa kanya ni Mantian na kailangan niyang magparehistro sa Forge Association ngayon, at pagkatapos ay maaari siyang kumuha ng ilang trabaho doon. Ito ay trabaho at ehersisyo. Bawat buwan, bumabalik dito si Mantian para suriin ang kanyang pag-unlad at turuan siya ng bagong kaalaman sa pagpapanday. Matapos kilalanin ang kanyang kapalaran at pagsamahin ang gininto ang liwanag ng ahas ng damo, mas binigyang pansin ni Tang Wulan ang pagmamit kaysa dati, lalo na pagkatapos makumplito ang 1,000 forging, na nagpaunawa sa kanya na ang kanyang karera sa hinaharap ay malamang na maging tulad ng isang guro. Isang panday. Sa makatuwid, hindi tayo dapat magpahinga, dapat tayong magpatuloy sa pag-aaral at magpanday ng mabuti. Bukod dito, ang panday ay maaaring kumita ng pera. Dagdagan ang sambahayan.
Sa hinaharap, gusto pa rin niyang maglakbay sa mainland upang mahanap ang bakas ng Nar. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng pera. Ang dahilan kung bakit hindi niya naitanong sa Yunxiao Blacksmith Association kung nasaan siya sa dormitoryo ay dahil ayaw niyang malaman ng mga kaklase na ito na isa siyang panday. Pumunta muna sa Academic Affairs Office para bayaran ang multa, at pagkatapos ay lumabas si Tang Wulan sa kolehiyo. Ang kakaiba ng East Sea City ay muling nagpalungkot sa puso ni Tang Wulan. Kahit na hindi ko alam kung nasaan ang Blacksmiths Association, pero may bibig sa ilalim ng ilong, lagi akong nakakapagtanong. Pagkatapos ng ilang katanungan, alam na niya ang tinatayang lokasyon ng Blacksmiths Association. Napakalaki ng Donghai City, ilang beses na mas malaki kaysa Aulai City. Upang makatipid, naglakad si Tang Wulan sa direksyon ng Blacksmiths Association. Sa kabutihang palad, ang Association of Blacksmiths ay hindi masyadong malayo sa Donghai College. May sapat siyang pagkain sa tanghali, at pagkatapos ng mahigit kalahating oras na paglalakad, nakita na niya ang kanyang destinasyon. Kinikilala ng Association of Blacksmiths na ito ay isang kulay abong gusali na may taas na humigit kumulang 30 palapag at isang malaking pattern ng martilyo dito. Sa pattern na ito, hindi na kailangan ng isang nameplate. Pagpasok sa glass door sa unang palapag, ang harap ay isang 10 metrong taas na glass wall na may golden sledgehammer na hindi bababa sa 8 metro ang taas. Kahit na ang Blacksmith Association ay hindi kasing yaman ng Mecha Manufacturing Association, ito rin ay isang kailangan na pag-iral. Ang katayuan sa lipunan ng mga nangungunang panday ay napakataas din, hindi man lang mababa sa mga Mecha Master na iyon. Upang makagawa ng mga top-level na mecha, kailangan din ng mga top-level na materyales, at ang mga top-level na materyales ay kailangang i-proseso ng mga top forging masters. Ang lobby sa unang palapag ay napakabakante, na may 2 batang babae na naka-gray na propesyonal na kasuotan sa front desk. Kuya, sinong hinahanap mo? Nang makita si Tang Wulan na dumaan, isang matamis na babae ang tumayo at aktibong bumati sa kanya. Si Tang Wulan ay medyo nahihiya, at sinabing, narito ako upang suriin ang antas ng forge. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.